Sa Google, hanapin po ang e-travel. Kapag na-open nyo na po yung e-travel, i-login nyo po yung inyong email account. Pag may nakalagay na po na success, mawa po kayo ng inyong account. Then, enter your valid email account. Kung po sa inyong email account, magsisend po ng OTP or yung one-time password po natin. I-enter po natin yung number na yan. Click continue po. Create your password. Kapag gumawa po kayo ng password, mas maigi po na pangalan nyo na lang po yung gagawin nyo para madali pong tandaan. Kapag naglagay na po kayo ng password, kailangan po big letter po yung pinakauna at saka lagyan nyo po ng symbol sign yung pinakadulo. Lagyan nyo po yan ng profile picture, saka po kayo mag-proceed. At ang ilagay nyo po dyan ay yung Philippine passport holder. Ayan, dito na po kayo mag-uumpisa ng inyong personal information po. I-fill up nyo lang po yan lahat kung anong nakalagay dyan. Personal information nyo po yung ilalagay nyo, wag nyo po yung gagayahin yung sa akin kasi magkaiba tayo ng country. Kung saan po kayo nanggaling na country, yun po yung ilalagay nyo dyan sa inyong details. At saka kailangan may ticket na kayo bago kayo mag-fill up ng inyong e-travel. Tingin nyo na po sa inyong amo yung inyong ticket 3 days before yung flight nyo po para makapaggawa kayo ng inyong e-travel. So, dito naman po yun yung passport details nyo po. Kung kailan po na-issue sa inyo yung passport, yung number nyo. Diyan nyo po ilalagay yan. Then, ilagay nyo po yung occupation nyo. Siyempre, domestic helper po tayo. Sagutan nyo lang po yung lahat ng tanong dyan. About lang po yan sa inyong sarili. At, click lang po natin yung next. Onboarding permanent country of residence. Siyempre, papasok tayo ng Pilipinas. Ilagay po natin dyan yung ating address po sa Pilipinas. Complete address po yan dyan. I-fill up nyo lang po. Pag okay na po yung inyong information, i-click yung next at i-save nyo po. I-click lang po natin yung continue at ito po yung arrival natin kung anong petsa tayo darating sa Pilipinas. Ilalagay po natin dyan. New travel declaration. Ito po yung travel details po natin. I-click po natin yung OFW. Then flight information. Dito po natin ilagay kung anong oras tayo lilipad at lalapag sa Pilipinas. At anong airplane po na sasakyan natin. Isulat nyo po dyan yung flight number nyo po at saka country of origin kung saan kayo nanggaling na country. Country of destination, syempre Philippines kasi Philippines tayo pa uwi. Tapos kung may connecting flight po kayo, i-fill up nyo rin po dyan. Kasi ako direct flight ako kaya hindi ko po pinil up yung connecting flight ko dyan. Then click next po tayo at ito po yung health declaration. Kung may mga sakit po ba kayo, i-check nyo lang po yan, no or yes. Dyan, then click next again. Basahin nyo lang po yung nakalagay dyan sa Philippine Customs Declaration. Yan, basahin nyo lang po yung lahat. And then, sa pinakadulo may nakalagay na yes. I-check nyo lang po yan kung okay na po yan. I-click lang po natin yung next at ito po yung other travel details natin. Kung may kasama po tayong kapamilya, ilalagay din po natin dyan. Same ano lang din po sa atin information din. Kung ilang bag po yung dala nyo o kung may pera ba kayo. Ang ilagay po natin dyan sa first time visiting Philippines, syempre no kasi taga Pilipinas naman tayo, hindi naman tayo first timer. And then next po tayo, fill up lang po yung part na to kung may kasama po kayong kapamilya na magta-travel. Then next, then permahan nyo po. Then, i-submit. Pagkatapos pong i-submit yan, congratulations, makukuha nyo na po yung QR code. I-screenshot nyo lang po at yan po yung ipapakita nyo. Thank you for watching. Bye-bye. Sana may natutunan.